Ate Gina, ano nangyari? Bakit duguan ka? Sinong gumawa nito sa'yo? Mila, lumayo ka. Hindi mo dapat na makita ako ng ganito. Hindi ako aalis. Kailangan kang dalhin sa ospital, ate. Ang dami mong dugo. Ate, huwag. Huwag mo kong hahawakan. Hindi mo ako kapatid. Ate, ano bang sinasabi mo? Ako to si Mila. Tsaka bakit ka umiiyak? Bakit ka ba natatakot sa akin? Hindi kita kilala. Hindi kita dapat na makilala. Hindi. Ate naman eh. Paano mo naman sasabihin na hindi mo ako kilala? Eh magkapatid tayo. Diba nga, tayong dalawang magkapatid. Ikaw yung panganay, tapos ako yung bunso. Hindi. Layuan mo ako! Ate, natatakot na ako. Bakit ka ganyan? Bakit ayaw mong magpatulong? Ang dami mong sugat, oh. Sugat? Oh, sugat. Pero hindi mo maiintindihan. Ate, ano bang hindi ko maiintindihan? Sabihin mo na sa akin. Ate, sabi kong lumayo ka. Hindi mo dapat malaman. Hindi mo dapat makita. Ate, nawawala ka na. Bakit dumidilim? Ate, huwag kang umalis. Ate! Kalimutan mo na ako, Mila. Kalimutan mo na ang lahat. Hindi kita makakalimutan, ate. Bumalik ka rito. Ate! Ate Gina! Lalong dumilim ang paligid hanggang sa tanging mga hikbi na lamang ni Mila ang maririnig. Ate! Bakit mo ako iniwan? Ano bang nangyayari? Bakit ayaw mong magpatulong? Ate! Ate, bumalik ka! Ate! Mila? Mila, gumising ka. Binabangungot ka na naman. Mila? Hoy! Ate! Ate Gina! Ay, naku, bumangon ka na. Baka malay tayo sa ruro ng bus sa Batangas Port. Papuntang Katiklan. Ate, ayoko sanang pumunta sa Capiz. Ano ka ba? Nakabook na yung ticket. Hindi na pwedeng bawiin yun. Pero ate, bakit pa natin hahanapin si Itay? Siya na nga itong walang pakialam sa atin eh. Mila, alam mo ba kung gaano kasakit nung iniwan niya tayo? 5 taon lang ako noon. Hindi man niya lang tinignan kung paano tayo naghirap kasama si Inay. Hindi niya nakita kung paano nagkasakit si Inay dahil sa kakaisip kung paano tayo bubuhayin. Naiintindihan kita. Tapos ngayon, hahanapin natin siya. Para ano? Para ipamukha sa atin na wala siyang pakialam, na mas pinili niya ang bagong pamilya kaysa sa atin. Hindi para sa kanyang pagpunta natin sa Capiz. Para kay Inay ito. Pangako ko sa kanya bago siya pumanaw. Ipagpapatuloy natin ang gampanin na iniwan niya. Sa Capiz daw mahuhubog ang ating kakayahan. Pero ate, kung makikita man natin doon si Itay, di bonus na lang yun. Pero ang mahalaga, gagawin natin to para kay Inay. Ay nako, 3:00 na. Bilisan mo na ha. Naghihintay ng tricycle sa labas. Mahaba-haba pang biyahe natin mula Batangas Port hanggang Katiklan. Sana hindi na lang siya nawala, ate. Si Inay, kasama natin siya sa puso natin. At tutuparin natin ang hiling niya. Tara na. Sa labas, maririnig ang ingay ng tricycle. Miss, aalis na ba tayo? Oo, paalis na. Mila, handa ka na ba? Wala naman tayong choice eh. Diba ate? Mabilis na inilagay ni Gina ang mga maleta sa compartment ng tricycle habang si Mila tahimik na pumasok sa loob.
Yakap-yakap ang kanyang backpack. Manong, sa Batangas Port po tayo ha. Kailangan nating makahabol sa Roro. Oo ma'am. Medyo traffic lang sa daan pero aabutin natin. Kumakabog ang makina ng tricycle habang umaandar sa liku-likong daan ng Batangas. Nakatitig si Mila sa bintana, pinanunood ang mga pamilyar na tanawin na unti-unting nawawala sa kanilang paningin. Paalam na muna, Batangas. Mila, okay ka lang? Hindi na sumagot pero nakatitig pa rin ito sa labas. Dumaan sila sa mga palengke, eskwelahan at mga dating pinagtatambayan nila. Bawat lugar ay may alaala kung saan sila dating naglalaro, kung saan namamalengke, kung saan huling nakita ang kanyang ama. Ma'am, medyo mabigat po ang daloy ng sasakyan pero kakayanin nating umabot. Dumaan din sila sa isang makitid na kalsada, umiiwas sa mga nakaparadang tricycle at mga batang naglalaro. Manong, anong oras po ba yung last trip ng Roro? 4:00 po ang alis niyan, ma'am. Nako, mga 10 minuto na lang. Binilisan pa ng driver ang pagmamaneho. Ramdam ni Mila at Gina ang bawat lubak at hump sa daan. Maya-maya pa natanaw na nila ang port ng Batangas. Abalang-abala ang mga tao. May mga pasahero, mga kargador, mga vendor, at ang malalaking ruro at ang kanilang sasakyang naghihintay sa pier. Usok na lang ang lumilipad mula sa tambutso. Last call para sa Katiklan! Last call sa mga biyaheng Katiklan! Salamat po, Manong. Mila, bilisan mo. Nagmamadaling kinuha ni Gina ang mga maleta habang hinahatak si Mila patungo sa terminal. Hingal na hingal silang tumatakbo papunta sa ticket counter. Ma'am, para po sa Katiklan. O sige, diretso lang kayo. Last batch na po kayo. Dali-daling sumunod si Mila at Gina sa mga pasaherong paakyat ng Roro. Ramdam nila ang banayad na galaw ng barko sa tubig. Ate, nakaabot tayo. 10 minuto na lang. Tara na, humanap na tayo ng upuan. Maya-maya pa'y tumunog na ang busina ng Roro. Hudyat ng pag-alis, nagsimulang gumalaw ang barko. Unti-unting lumalayo sa pamilyar na baybayin ng Batangas. Ate, natatakot ako. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Unti-unting nilamon ng dilim ang gabi ng port ng Batangas habang papalayo sila. Sa kanilang harapan, naghihintay ang hindi tiyak na kinabukasan sa cafes. May 10 minuto pa bago umalis ang Roro patungong Katiklan. Nagmamadaling pumila sina Gina at Mila sa boarding gate. Ang kanilang mga tiket ay mahigpit ang hawak ni Gina. Sa paligid nila, may mga pamilyang nagpapaalam. Mga manggagawang may dalang mga kahon at mga turistang puno ng excitement sa kanilang mga mata. Habang hinihintay sa pila, nakatingin si Mila sa malaking Roro. Sa harapan nila, ang barko ay parang isang nakatayong higante sa madilim na tubig. Ang mga ilaw nito kumikislap sa unti-unting pagliwanag ng umaga. Sa bawat takbang nila papalapit sa boarding area, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Mila. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa takot sa bangungot niya o sa hindi maipaliwanag na pangamba kung ano ang naghihintay sa kanila sa kapis. Nang malapit na silang makarating sa entrance ng barko, napatingin muli si Mila kay Gina. Ang kanyang ate, tila may ibang liwanag sa mata. Isang determinasyon na hindi niya maintindihan. Para bang may alam ito na hindi niya alam. May nararamdaman na hindi niya nararamdaman. Ang pangako kay inay niya, ang misteryosong gagampanan sa kapis at ang posibilidad na makita ang kanilang ama. Lahat ng ito parang mabigat na ulap sa kanyang isipan habang unti-unti silang lumalapit sa kanilang destinasyon. Ate, napansin mo ba yung matandang babae sa likod natin?
Kanina pa tayo tinitingnan. Shh! Huwag mo nalang pansinin. Pero ate, nakasuot siya ng itim na barot saya. Hindi ba kakaiba? Parang hindi bagay sa init ng panahon. Tumingin ka na lang sa dagat. Tumahimik ang dalawa habang pinagmamasdan ang nangangalit na dagat. Ang mga alon ay malalaki at maiitim, parang galit na sumisigaw sa kalangitan. Ang mga seagulls ay lumilipad ng mababa, tila umiiwas sa tumitinding hangin. Ate, hindi ba masyadong masama ang panahon para magbiyahe? Sa likuran nila, naririnig nila ang mahinang pagkanta ng matanda. Sa kapis, ang mga kaluluway naghahanap ng gising. Ate, narinig mo ba yun? Mila, tumigil ka na. Baka mapagod ka sa biyahe. Biglang lumaki ang alon, nayanig ang barko. Ilang pasahero ang napasigaw. Hindi ko gusto, ate. Para bang may mali. Ang matanda ay lumapit sa kanila. Ang mga matay, tila nangungusa pa. Magkapatid, pupunta ba kayo sa kapis? Pasensya na po, pero kailangan na namin magpahinga. Ay, ganun ba? Pero alam ninyo, hindi lahat ng pahinga ay nagbibigay ng kapayapaan. Muli, isang malaking alon ang tumama sa barko. Ang mga ulap sa itaas mas lalong dumidilim at ang hangin ay dumadampi sa kanilang balata. Taglay ang kakaibang lamig. Ate, umuwi na tayo. Pero bigla na lang nawala ang matanda. Parang hangin lang na lumipas. Sa malayo, ang kulog parang nagbabantang tumatawa. Konti na lang, Mila, ha? Konti na lang at makakarating na tayo. Ang dagat ay patuloy na nangangalit. Ang mga alon parang kamay na sinusubukang abutin ang barko. Sa ibabaw, ang mga ibon ay nagpapaikot-ikot. Ang kanilang mga huni parang mga babala sa hangin. Ate, pakiramdam ko hindi lang tayong nasa biyaheng ito. Ang Roro ay patuloy na tumatawid sa masalimuot na dagat. Dala-dala ang magkapatid papunta sa isang destinasyon na hindi nila mawari kung ano ang naghihintay sa kanila. Ang mahabang paglalakbay ng magkapatid nagsimula sa Roro mula sa port ng Batangas. Sa loob ng 9 na oras, pinagmasdan nila ang pagbabago ng kulay ng dagat at ng kalangitan. Ang unang oras ay puno ng pag-aalala at hindi mapakaling pag-upo ni Mila habang si Gina tahimik na nagbabasa ng lumang dyaryo. Ang mga alon patuloy na dumadagundong sa gilid ng barko, parang awit na nagpapaalala sa haba ng kanilang tatahakin. Nang makarating na sila sa Katiklan Port, dala ang kanilang mabibigat na maleta. Agad silang nagtungo sa terminal kung saan nakapila ang mga puting series bus patungong Roa City. Ang mga pasahero ay magkahalong mga turista, mga nagbabalik probinsya at mga naka-uniforming estudyante. Sa kanilang 4 na oras na biyahe patungong Roa City, dumaan sila sa mga berdeng palayan at mga nakatayong bundok sa malayo. Minsan ay tumigil ang bus sa mga maliliit na bayan kung saan may mga naglalakong tinda ng tubig at pagkain. Ang mga gulong ng basa umaangal sa bawat lubak ng daan. Habang ang hangin pumapasok sa bintana, may dalang amoy ng dagat at bukid. Pagdating nila sa Roa City Integrated Transport Terminal, halos mag-aalas 6 na ng gabi. Ang mga ilaw ng terminal kumukuti-kutita pa habang nagmamadali silang sumakay ng jeep patungong Pilar. Ang 1.5 oras na biyahe ay puno ng ingay ng makina
kwentuhan ng mga kapwa pasahero tungkol sa mga pangyayari sa bayan. Sa Pilar, isang matandang tricycle driver ang sumalubong sa kanila. Sa ilalim ng mga bituin, tinahak nila ang huling bahagi ng kanilang paglalakbay patungong Barangay Dulangan. Ang mga gulong ng tricycle ay dumaan sa mga batong daan habang sa paligid maririnig ang mga huni ng mga kuliglig at palakang nagbabadya ng gabi. 12 oras mula nang umalis sila sa Batangas, narating nila ang Barangay Dulangan. Ang mga ilaw sa mga bahay ay parang mga kandila sa dilim at ang hanging dumadampi sa kanilang mga muka ay may kakaibang lamig, isang lamig na parabang may gustong ipabatid at gustong ikwento. Ang Barangay Dulangan, isang lugar na parang natigil sa panahon. Ang mga bahay ay magkakalayo. Nakatago sa likod ng matatayog na puno ng akasya at balete. Sa gabi, kakaunti lamang ang ilaw na nagdiningning sa mga bintana. Ang mga tao'y mas piniling manatili sa loob ng kanilang tahanan kapag dumidilim na. Sa dulo ng isang makitid na daang lupa, nakatayo ang bahay ni Mang Temyo. Isang lumang bahay kubo na may 2 papalapag. Ang bubong nito, yari sa nipa na may kakaibang pagkakaayos. Ang mga dahon ay nakasalansa na parabang bumubuo ng mga simbolo. Sa harap ng bahay, nakatanim ang iba't ibang uri ng halamang gamot, sambung, lagundi, luya na parang mga bantay sa paligid. May mga kawayang nakahanay sa bakod at sa bawat isa, nakasabit ang mga pulat itim na tela na kumakampay sa hangin. Sa mga haligi ng bahay, nakaukit ang mga hindi karaniwang marka, mga sinaunang simbolo na sinasabing pumapalag sa masamang elemento. Sa bintana, nakabitin ang mga wind chimes na gawa sa kawayan at mga lumang salamin na kung titingnan, parang mga matang nagbabantay sa sino mang papalapit. Ate, tingnan mo yung mga markang nakaukit sa haligi. Ito na siguro yung tinutukoy ni Inay. Biglang bumukas ang pintuan. Lumabas si Mang Temyo, isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at malalim na ang mga mata. Nakasuot siya ng simpleng kamiseta at maong na pants, ngunit may nakasabit na iba't ibang uri ng agimat sa kanyang leeg. Hinihintay ko kayo. Si Maricel ang inyong ina. Bago siya namatay, nagkausap kami at sinabing pupunta kayo rito. Magandang gabi po, Mang Temyo. Ako po si Gina. Eto naman po yung kapatid kong si Mila. Alam ko kung sino kayo. Lalo na ikaw, Bunso. May regalo sa iyo ang iyong ina. Po? Ano pong regalo? Hindi ko pa masasabi. Pero kailangan ko muna kayong 2. Hindi na ako bumabata. Ang Dulangan, kailangan may bagong mga tagapagbantay. Isang malakas na hangin ang dumaan. Pinagsasayaw ang mga nakasabit na tela sa bakod. Pumasok kayo, dali. Dito. Ayan. Hay, pumasok kayo. Hindi ligtas sa labas sa ganitong oras. May mga bagay na hindi dapat nakikita. At may mga bagay na hindi dapat nakakakita sa inyo. Inakay sila ni Mang Temyo sa isang silid. Sa pangalawang palapag, ang mga dingding. May mga nakasabit na iba't ibang uri ng mga talismang gawa sa kahoy at metal. Ang sahig, yari sa pulido, ngunit lumang kawayan. At may isang maliit na bintana na nakaharap sa kabundukang bahagi ng Dulangan. Yan. Dito muna kayo matulog, ha? Magpahinga muna kayo. Alam ko matagal ang inyong biyahe. Maraming salamat po, Mang Temyo. Pagkatapos noon, umalis si Mang Temyo. Ang mga yapak, unti-unting nawala sa pasilyo.
Tama ba ang narinig ko kanina? Sasanayin tayo bilang albularya, ate? Mila, kailangan mong maintindihan. Maintindihan? Anong maintindihan, ate? Naniloko mo ko? Akala ko ba pupunta tayo rito para hanapin si tatay? Hindi kita niloko. Parti pa rin yun ang dahilan. Parti lang pala. At kailan mo balak sabihin sa akin ang totoong dahilan? Pagkatapos na maipit mo ko rito. Hindi ako katulad mo, ate. Hindi ako katulad ni nanay. Mila, kumalma ka lang, ha? May plano si nanay. Plano? Plano ninyo? Hindi ko plano to. Bukas na bukas din, babalik ako sa bayan. Maghahanap ako ng trabaho at mag-aaral ako. Hindi ako magiging albularya, ate. Pwede ka namang mag-aral. Habang natututo ka rin maging albularya, mas malaki pa nga ang kita dito. Ate, ayoko ng buhay na to. Ayoko ng mundo ninyo. Tama na. Tama nang sumama ako sa'yo rito. Pero hanggang dito na lang. Hindi ako sasama sa mundong gusto niya ni nanay. Mila naman. Nakapagdesisyon na ako, ate. Kung gusto mong maging albularya, di bahala ka. Pero ako, ibang mundong tatahakin ko. Tahimik na pumasok ang hanging gabi sa bintana. Dala ang amoy ng mga halamang gamot sa bakuran. Sa labas, ang mga wind chimes ay tumutugtog ng mahihinang himig para bang nagbabadya ng mga darating na pagsubok sa magkapatid. Ano yun? Maririnig ang malakas na kalabog sa bubong at ang boses ni Mang Temyo at Gina mula sa labas ng silid. Sa ngalan na may kapal! Mang Temyo, Umalis kayo dyan! dumadami sila. Mga kaluskos at kalabog sa bubong ay patuloy na nag-iingay. Ano ba naman yan? Bakit ba ang ingay niyo? Mila, huwag kang lalabas ng silid! Hindi nga totoo ang mga aswang eh. Bakit ba kayo nagpapadala sa mga pamahiin niyo? Bumalik ka sa loob! Hindi! Patutunayan ko sa inyo na naging biktima lang kayo ng sarili ninyong takot. Mila, makinig ka sa amin. Delikado! Delikado? Saan? Sa mga katang-isip ninyong nilalang? Biglang tumigil ang lahat ng ingay. Ang dating maingay na bubungan ay nanahimik. Oh, tingnan nyo. Nasaan na yung mga aswang ninyo? Kita nyo na? Wala naman talaga eh. Mila, hindi mo naiintindihan. Hindi, ate. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Ganyan na ganyan si inay noon eh. Puro kayo takot sa kung ano-ano hindi naman totoo. Minsan, ang mga hindi mo Ay, nakikita... nako. Huwag na po kayong magsalita ng mga palaisipan. Tingnan nyo, oh. Oh, ayan. Oh, diba? Tahimik na tahimik po sa labas. Wala namang aswang, walang engkanto, wala rin kung ano-ano pa. Mila, pakinggan mo ko. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Alam ko na at naiintindihan ko na, ate. Ang panaginip ko, yun ang totoo. Babala yun. Mapapahamak tayo rito. Isang gabi pa lang, tingnan mo na yung mga nangyayari. Mila naman, hindi ba ninyo nakikita? Pinaglalaroan ng mga pamahiin ninyo. Ginagawa lang ninyong mahina ang isip natin. Pasensya na po, pero hindi po ako naniniwala sa mga kwentong ito. Hindi lahat ng bagay kailangang makita para maging totoo. Ayoko na nga. Ayoko na pong marinig pa yung mga ganyang salita. Kung gusto mong manatili rito at maniwala sa mga to, bahala ka, ate. Pero ako, babalik ako sa mundo kung saan may dahilan ng lahat ng bagay. Tahimik na pumasok si Mila sa silid. Iniwan ang dalawang nakatingin sa kanya. Sa labas, ang hanging dumadaan sa mga puno ay parang bulong ng babala. Isang bulong na hindi marinig ni Mila, ngunit ramdam na ramdam ni Gina at Mang Temyo. Nanatiling nakatayo si Gina at Mang Temyo sa sala.
nakatingin sa direksyon ng silid ni Mila. Ang mga kandila sa paligid ay naglilika ng mga aninong sumasayaw sa dingding. Napakalakas ng dugo ng pagiging albularya ng kapatid mo. Po, Hindi mo ba napansin kanina? Nang lumabas siya, nagsitakbuhan ang mga aswang. Gina, hindi sila takot sa akin o sa'yo. Takot sila sa kapatid mo. pero Mang Temyo, ayaw niyo po sa mundong ito. Pilit niyang itinatakwil ang lahat ng ito. Kailangan namin siya. Kailangan ng dulangan ang mga katulad niya. Ang mga aswang, dumadami sila. At ako, hindi na ako bumabata. Bawat taon nagbe-birthday ako. At sa pag-birthday ko tumadagdag ang taon. Kaya hindi na ako pabata. Ano po ang magagawa natin? May paraan. Dali lang, ha? Eto, kailangan na unti-unti siyang mahulog sa patibong ng kapalarang nakalaan para sa kanya. Hindi po ba masama yan? Piliting gawin ang ayaw niya? Minsan, ang pinakamatinding paglaban ay nangangailangan sa mga taong hindi nila natatanggap kung sino talaga sila. Ngunit habang hindi pa hinog ang kapatid mo, ikaw muna ang aking hahasain. Ako po? Hindi. Siya. Ikaw nga. Para maging dalubhasa ka sa panggagamot, may kakayahan ka ring taglay. Hindi lang kasing lakas ng kapatid mo, pero sapat. Sapat para matulungan mo siyang unawain ang kanyang tunay na kapalaran. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sumunod na rin si Gina sa kanyang kapatid. Masayang-masaya ito sa kanyang natuklasan sa kanyang kapatid. Ang problema niya ngayon, kung paano niya ito kukumbinsihin. Natapos ang buong magdamag, naging mapayapa. Hindi na rin bumalik pa ang mga aswang na nanggugulo sa kanila noong nakaraang gabi. Si Mang Temyo naman, tila biglang lumakas dahil sa natuklasan sa dalagitang si Mila. Ang bigla ang pag-alis ng mga aswang nang maramdaman ang presensya ng dalagita. Kinaumagahan, isa sa mga taga-baryo ng dulangan ang dumating sa kanila, kausap ni Mang Temyo. Nakaupo si Mang Temyo at si Mang Tasyo sa malaking selyang beranda. Ang unang umagang, malamig pa'y amoy na ang hamog. Salamat sa Diyos at dumating sila. 3 linggo nang walang tigil ang pambabahula na mga aswang sa amin. Kahapon lang, dumating ang magkapatid. Alam mo ba, Timio, kaninang madaling araw lang, 2 baboy ni Kikoy ang nawala. Dugo na lamang nakita namin sa kulungan. Natatakot ng mga kapatid natin. Kung dati ang mga manok lang, ngayon ay malaking hayop na. Nangangamba ang mga tao. Lahat kami, si Aling Berta, 3 kambing ang nawala. Si Tonyo, 2 baka. Salamat ka pala dito sa kape. Ano kaya ang susunod kapag naubos na ang mga hayop? Kaya nga dumating sila sa tamang panahon. Totoo ba? Mga albularya rin sila sa katulad mo? Mga anak ni Maricel, malakas ang dugong ng pagiging albularya nila, lalo na yung bunso. Naku, salamat naman. Ibabalita ko sa mga taga rito. Alam mo bang kagabilang, may pagtitipon ang mga pamilya. Nag-usap-usap kung paano gagawin. Pati si Kapitan, nag-aalala na. Sabihin mo sa kanila, may pag-asa na. Pero, kailangan muna nating turuan ang mga bata. Ay, naku, salamat. Sasabihin ko kay Aling Marta. Siguradong matutuwa yun. Alam mo bang, 6 na manok tiyang nawala. Sige, Temyo, nakapagkape na rin lang naman ako. Ipararating ko sa mga tao
para hindi na sila masyado mag-alala. Tumayo si Mang Tasyo at dali-daling lumakad patungo sa daan. Sasabihin ko rin sa kay Manding na magdala ng pansit. Dapat may handaan. Pagdating ng mga tagapagligtas sa ating baryo, maghahanda tayo. Pinanood ni Mang Temyo ang papalayong si Mang Tasyo. Habang sa loob ng bahay, maririnig ang mga yapak ni Mila na bumangon mula sa pagkakatulog. Hindi alam ang kagalakan ng bayang naghihintay sa kanya. Sa likod ng bahay ni Mang Temyo, sa gitna ng mga halamang gabuta at mga nakasabit na agimata, nagsimula ang unang araw ng pagsasanay. Si Mang Temyo, pinulupot ang mga dahon ng sambung. Oda, kailangan mong makita ang bawat halaman. Hindi lamang ang pangalan, kundi ang kanilang kaluluwa. Kaluluwa po? Hawakan mo. Hawakan mo! Ipikit mo ang iyong mga mata. Damihin mo ang halaman. Anong nararamdaman mo? Parang Parang may dumadaloy na mainit. Yan. Yan ang buhay ng halaman. Bawat isa sa kanila ay may sariling kapangyarihan. Ang sambong, pangontra ito sa masamang hangin. Kapag inilagay mo ito sa ilalim ng unan, lumalayo ang bangungot. Maya-maya pa'y lumipat sila sa isang lumang mesa sa ilalim ng puno ng balete. Ngayon, tuturuan kitang magdasal. Hindi ordinaryong dasal. Mga salitang sinauna pa. Mga bulong na may kapangyarihang magtaboy ng masama. Paano ko po mababasa mga ito? Hindi mo kailangang basahin. Kailangan mong damhin. Tingnan mo. Biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay sumasayaw. Sa ngalan ng hanging silangan, sa kapangyarihan ng lupang kinatatayuan, lumakas ang hangin. Paano niyo po nagawa yun? Hindi ako. Ang kalikasan mismo ang kumikilos. Tayo ay tagapamagitan lamang. Inilabas si Mang Temyo ang isang lumang anting-anting na gawa sa buto. Ito ang magiging sandata mo. Hindi ito ordinaryong kwintas. Gawa ito sa buto. Buto ng isang matandang balete. Kapag binulong mo ang dasal, umaabot sa kapangyarihan ng kalikasan. Nang hawakan ni Gina ang anting-anting, naramdaman niya ang init nito sa kanyang palad. Mainit. Tinanggap ka niya. Mahalaga yan. Hindi lahat ng albularya tinatanggap ng kanilang sandata. Patuloy silang nag-aral hanggang hapon. Tinuruan ni Mang Temyo si Gina ng iba't ibang uri ng pagdarasal, kung paano gagamitin ang halamang gamuta at kung paano makikilala ang presensya ng masamang elemento. May mga katanungan ka pa ba? Mang Temyo, bakit po napakalakas ng dugong albularya ni Mila? Minsan, ang pinakamalakas na albularya, yung hindi pa nila nakikita sa sarili nila ang kapangyarihan. Tulad ng isang batang tigre, hindi nila alam na sila ay tigre. Simula ng bagong hamon sa buhay ng magkapatid na dumayo pa sa kapis para harapin ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Walang kaalam-alam si Mila na ang buhay na tinatanggihan niya, pilit siyang hinahataka para gawin ang bagay na yun. Galing siya sa bayan at maghapong naganap ng mapapasukan. Subalit, nahirapan siya sa pag-apply dahil high school graduate lamang siya at minor de edad pa siya. Pag-uwi niya sa bahay ni Mang Temyo,
Isang malakas na katok ang narinig sa pintuan. Nagmamadaling pumasok si Mang Tasyo. May kasamang binatilyo at matandang babae. Temyo! Temyo! Tulungan mo kami! Tebyo, tulungan mo ang apo ko! Si Ramon! Ang binatilyo ay nanginginig, namumula na parang walang malay. Anong nangyari? Kinagat siya ng aso ang kagabi. Nangangaso sila ng mga kaibigan niya. Pagkatapos... Mang Temyo, subukan po natin. Nagsimulang magdasal si Mang Temyo. Hawak ang kanyang anting-anting. Si Gina naman, nagsubsob ng mga halamang gamuta. Sa kapangyarihan ng... Pero lalong nanginginig si Ramon na halos mapaupo na sa sahig. Mang Temyo, hindi po umuepekto. Sa moment na yun, lumabas si Mila mula sa kanyang silid. Nakita mo, malakas talaga ang presensya ng kapatid mo sa mga aswang. Ano bang nangyayari dito? Bakit kayo nagkakaganyan? Tulungan ninyo ang apo ko. Ano po ba talagang nangyari? Kinagat siya ng aswang kaninang madaling araw. Ay naku, naniniwala po talaga kayo sa mga aswang. Baka naman asong may rabies lang po yun. Lumapit si Mila kay Ramon. Titingnan sana ang sugat nang bigla siyang hawakan ng binatilyo sa braso. Ang lakas mo Bitiwan mo ang kamay ko kung ayaw mong mapahamak. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Ramon. Pagkatapos noon, humawak naman sa balikat ni Ramon si Mila. Diretso ang tingin na parang may ibinulong sa kanyang tenga. Ikaw ang may kontrol ng sarili mo. Walang ibang makapagdidikta ng buhay mo. Hindi mo kailangang magpadala sa anumang pumupulong sa'yo. Unti-unting bumabalik ang kulay ng mukha ni Ramon. Ingatan mo ang iyong isipan. Dahil kung ano ang iniisip mo, yun ang magiging buhay mo. Paniwalaan mo ang sarili mo. Kumilos ka ng ayon sa gusto mo, hindi sa gusto ng iba. Unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Ramon. Parang may liwanag na bumabalik sa kanyang mga mata. Salamat. Salamat. Anak, ay, salamat. Bumalik na ang dating si Ramon. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Pero, wala naman akong ginawa. Minsan, ang pinakamalakas na gamot ay ang pagpapaalala sa isang tao kung sino talaga siya. Tumayo si Ramon. Mas malakas na ang tindig. Para akong nagising sa masamang panaginip. Pero nung sinabi mo ang mga salitang yun, parang nagbago. Tunay kang ang albularya, kahit hindi mo pa yun alam. Hindi ako. Ate. Binaliwala niya ang mga nagawa niya dahil ayaw niya talagang tangkilikin ang pagiging albularya. Alam niyang malaki ang responsibilidad nito at may pangarap din siya sa buhay na kailangan niyang gawin. Ayaw niyang sundan ang yapak ng kanyang ina. Buong buhay nito ginugol sa pagiging albularya. Maya-maya pa'y tumungo na ito sa kanyang silid at nagpahinga at maya-maya pa'y sumunod naman ang ate niya sa kanya. Sa loob ng kanilang silid, nakaupo sina Mila at Gina. Magkabilang kama ang kanilang kinauupuan. Ang liwanag ng buwan ang tanging nagbibigay ilaw sa kanilang pag-uusap. Napakagaling mo kanina, Mila. Hindi yung kagalingan, ate. Normal lang yun. Normal? Ilang oras naming sinubukan ni Mang Temyo na pagalingin si Ramon. Lahat ng dasal, lahat ng gamot, wala. Pero ikaw, isang tingin mo lang. Mind setting lang yun, ate.
Parang sa computer lang. Kailangang i-reformat ang utak niya. Nakakulong lang siya sa kaisipang may aswang. Binago siya ng isip niya, kaya nakawala siya. At sinong nagpabago ng kanyang isip? Hindi ba ikaw? Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang pilit niyong gawing espesyal ang mga nangyayari. Siya nga pala, kumusta pala ang paghahanap mo ng trabaho? Ay, di nga. Ang hirap palang mag-apply, ate. High school graduate lang naman kasi ako. Sino naman tatanggap sa akin? Tumayo si Gina. Kinuha ang isang sobre sa kanyang bag. May ibibigay pala ako sa iyo. Ano naman yan? Galing kay Aling Martha at kay Ramon. Binuksan ni Mila ang sobre. Napahinga siya ng malalim nang makita ito. 5,000? Hindi, ate. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Pasasalamat nila yan. May kaya naman pala sila. At isipin mo, ilang minuto lang, 5,000 na. Ilang araw kang magtatrabaho para kumita ka ng ganyan. Pero ate... Mila, binigyan ka ng kakayahan. Bakit hindi mo gamitin? 2 bagay ang magagawa mo. Makakatulong ka sa mga tao at matutulungan mo rin ang sarili mo. Sapat na to para sa enrollment ko. Hindi ba parang tama lang? Gusto mo makapag-aral? May paraan para magawa mo yun. Hindi mo kailangang pumili. Pwede mo namang gawing pareho. Para kang si mama magsalita. Kasi tama siya. Alam mo ba kung gaano siya nagpupumilit na tulungan kang makita ang regalo mo? Hanggang sa huli? Ate naman. Hindi mo kailangang maging katulad ko o katulad ni mama. Pwede kang maging ikaw. Mag-aral ka, magkaroon ng trabaho. Pero wag mong kalilimutan ang kakayahan mong tumulong sa iba. Naging palaisipan sa kanya ang mga sinabi ng kanyang kapatid. Sa isang banda, kung ipagpapatuloy niya ang pagiging albularya, makatutulong nga talaga ito para sa kanyang pag-aaral. Kung magpapaabot naman ng tulong pasasalamat ang matutulungan niya, pero sa loob-loob niya, gusto niyo pa rin na ibang paraan. Lumipas pa ang ilang mga araw ng pananatili nila sa Baryo Dulangan. Bumalik ang binatilyong pinagaling niya. Nagbigay ng bulaklak at tsokolate bilang pasasalamat. Sa labas ng bahay ni Mang Temyo, habang palabas si Mila sa bahay, naruroon si Ramon nakatayo sa tabi ng mga halamang gamot. May hawak siyang pink na bulaklak at tsokolate. Oh, ikaw pala. Mukhang magaling ka na. Oo. Salamat sa'yo, ito nga pala, para sa'yo. Ha? Teka, manliligaw ka ba? Ha? Hindi, magpapasalamat lang talaga, promise. Sus, alam mo ba, mahilig akong magbasa ng mga humanities. May mga kahulugan ng mga bagay-bagay. Lalo na yung mga ganitong bulaklak. Ganun pa? Anong kahulugan? Pink flowers, simbolo ng pagmamahal na may halong kasiyahan. Tapos, tsokolate pa, simbolo ng sweetness. Sure ka, pasasalamat lang? Promise. Makikipagkaibigan lang talaga. Pero kung may darating na something else, hindi naman ako magrereklamo. Grabe ka ha, kakakilala lang natin. Actually, sa baba, sa unahan, may coffee shop. Malapit lang dito. Pwede tayong mag-usap dun minsan tungkol sa sinasabi mong humanities book. Oo, yun nga. Gusto ko malaman kung ano pa bang alam mo sa mga symbols. Ay sus, ikaw talaga. Nagdadahilan ka pa eh. Hindi gusto lang talaga kitang makilala bilang kaibigan. Oo na nga. Joke lang. Ang bango naman ito. Ano yung binabasa mo? Psychology. Gusto ko kasing maintindihan
kung bakit ganun mag-isip ang mga tao. Kaya pala. Kaya mo ko napagaling. Naiintindihan mo kung paano gumana ang isip. Hindi naman. Minsan kasi, kailangan lang talaga ng tao ng konting encouragement. At minsan, kailangan ng tamang tao para ibigay yun. Nagkatitigan sila sandali hanggang sa mapansin ni Mila ang pagkahiya. Ikaw, anong hilig mo? Basketball. Pero mahilig din ako magbasa, lalo na tungkol sa mga alamat, tsaka mga kwento bayan. Tapos, mahilig din naniniwala ka sa mga aswang. Alam mo, mas nakakatakot pala talaga yung takot sa isip kaysa sa mga aswang na yun. Napatawa si Mila at sumabay si Ramon. Ang kanilang tawa ay umalingaw-ngaw sa terasa. Sigurado ka, kaibigan lang ha? Oo, pero pwede ba kitang bisitahin minsan para magkakwentuhan tayo tungkol sa mga libro? Oo naman. Basta ba, tilhin mo ko ng tsokolate. Paalis na si Ramon nang biglang lumingon. Alam mo, may library sa bahay namin. Maraming psychology books. Pwede kang bumisita sa amin. Oo, akala ko ba kaibigan lang? Oo nga, para sa book lang yun, promise. Naglakad na palayo si Ramon, pero 3 beses pang lumingon. Si Mila naman, nakaupo pa rin sa duyan, hawak ang pink na bulaklak at hindi mapigilan ang ngiti. Kaibigan lang. Pero, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Sa loob ng bahay, nakatingin sina Gina at Mang Temyo. May ngiti ang kanilang mga labi. Lumapit si Gina kay Mila. Nakaupo pa rin ito sa duyan. Namumula ang pisngi. Hoy, punasan mo nga yung gatas. Ha? Anong gatas? Wala naman akong iniinom ah. Sa labi mo, may gatas ka pa kaya hindi pa pwedeng lumandi. Ate naman, hindi naman akong lumalandi no. Siya nga tong nilalandi ako eh. Pinapaalalahanan lang kita, Mila. Bata ka pa. Oo na, pero ate, napansin mo ba? Ang cute niya at mayaman pa sila. Pero alam mo ba ang pinagtataka ko? Bakit hindi na lang siya dinala sa ospital? Bakit dito pa kay Mang Temyo? Kasi nga dito sa lugar na to, dalamak ang kwentong aswang. Kapag ganun daw ang kaso, si Mang Temyo yung pinagkakatiwalaan nila, hindi ang ospital. Hey, naku ate, hindi pa rin nagsisink in sa utak ko ang lahat ng to. Para bang napunta tayo sa ibang mundo? Hindi ka pa rin naniniwala? Hindi ko alam. Ang dami kong hindi naiintindihan. Bakit ganito? Bakit tayo? Basta ako, hindi ako magpapaligaw ng isip. Tutuloy pa rin ako sa pag-aaral ko. Hindi ba pwedeng pareho? Hindi tayo dumayo rito ate para sundan ang yapak ni nanay. May sarili akong gusto sa buhay. Kahit na cute yung apo ni Aling Marta. Ate naman ibang usapan yun. Oh, bakit namumula ka? Wala yun. Nagkataon lang na mabait siya. Tsaka may library sila para sa pag-aaral ko yun. Ganun. Library nga lang ba talaga? Bahala ka nga dyan. Pumasok na si Mila sa loob ng bahay, pero bago pumasok, huling beses na tumingin sa direksyon kung saan umalis si Ramon. Ay, bunso. Minsan ang tadhana, may mga plano na hindi natin naiintindihan. Bagamat ang tadhana na ang naglalapit kay Mila sa pagiging albularya, pero siya naman itong pilit na tumatanggi. Lumipas pa ang mga araw. Napapadalas pa ang pagbisita ni Ramon Marcos sa kanila. Bagay na napapansin naman ni Gina, kaya pinaalalahanan niya ang dalawa.
Payag siya na maging magkaibigan lamang ang dalawa, pero hindi siya payag kung lalagpas pa doon. Pinaalalahan na niya rin si Ramon. 15 pa lamang ang dalawa. Hindi pa sila pwedeng lumagpas sa mga bagay na hindi dapat. Nakinig naman ang dalawa, pero lalong nagiging malapit ang dalawa. Isang hapon, kararating lang ni Gina mula sa ilog dahil naglabas siya ng mga labit nila at may nakita siyang maraming tao sa labas ng bahay ni Mang Temyo. Agad niyang kinausap ang tiyuhin. Pagpasok pa lang ni Gina sa bakuran, may daladalang basang-basang damit nang makita niya si Mang Temyo na malungkot nakaupo sa terasa. Mang Temyo, bakit po ang daming tao sa labas? Magpapagawa sila ng mga pangontra sa aswang. Lahat sila'y natatakot na. May nangyari po ba? Hindi na hayop ang biktima ngayon, Gina. Tao na. Sino po? Si Berteng, yung manginginom sa dulo ng baryo. Natagpuan siya kaninang madaling araw sa gilid ng gubat. Paano niyo po nalaman na aswang? Alam ko kung paano kumakain ng aswang. Hindi sila kumakain ng basta-basta. May paraan sila. At ganun po ang nangyari kay... Oo. Nakita siya ni Mang Tasyo. Lasing na lasing daw kagabi si Berting. Sumisigaw ng sumisigaw sa may gubat. Sinabihan pa niyang umuwi na. Kung nakinig lang sana. Dumaan ang malamig na hangin. Kaya ngayon, lahat sila'y natatakot. Kung dati manok lang, tapos baboy, tapos baka, ngayon tao na. Hindi na sila makontento sa mga hayop. Ano po bang magagawa natin? Kailangan nating palakasin ang proteksyon ng bawat bahay. Mas kailangan nating gisingin ang tunay na lakas ng kapatid mo. Bakit po si Mila? Hindi mo ba napansin? Kapag nasa paligid siya, hindi lumalapit ang mga aswang. May takot sila sa kanya. May takot na hindi maintindihan. Narinig nila ang mga yapak ni Mila na papalapit. Huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol kay Berting. Hindi pa siya handa. Hindi niya maunawaan ang kanyang tungkulin dito. Lumabas si Mila. May hawak na libro. Ate, may dumating na naman po ba mga tao? Ang ingay sa labas may nagpapagawa lang ng anting-anting kay Mang Temyo. Ay naku, naniniwala pa rin sila sa mga pamahiin. Nagkatinginan sina Gina at Mang Temyo. Alam na may mas malalim na dahilan ang takot ng mga tao at mas may malaking papel si Mila sa lahat ng ito, kaya alam niya. Makalipas ang ilang mga araw ng pagbabaliwala ni Mila sa tawag ng kapalaran sa kanya. Isang gabi, galing si Mila sa bayan dahil sa unang date nila ng kanyang kaibigang si Ramon. Hindi na naihatid ni Ramon si Mila dahil nasiraan ang motor nito. Kinailangang itulak mismo ni Ramon ang motor, kaya nauna si Mila dahil natatakot ito sa kanyang kapatid. Baka mapagalitan kapag huli na itong nakabalik sa kanila. Mabilis na naglalakad si Mila sa madilim na daan. Ang mga yapak niya tumatama sa lupang pinatuyong ulan. Ang buwan halos natatakpan ng mga ulap at iilang poste ng ilaw na kumukundat-kundat na parang nang-aasar sa kanyang kalagayan. Sigurado ako, dito ako dumaan kanina. Lumingon siya sa kaliwa at sa kanan. Ang mga puno ay parang nagiging mas malaki, mas mataas sa bawat segundo. Ang dating pamilyar na landas, biglang naging kakaiba. Ay, bakit ganito? Ilang buwan na akong naririto. Pero, bakit parang iba na yung lugar? Isang malaking ibon ang biglang lumipad mula sa katabing puno. Napatalon kay Mila. Ate! Ate Gina! Nasaan ka? Ang hangin ay biglang lumakas. Parang binubulong ang mga salitang
ayaw niyang marinig. Ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin, lumilikha ng mga anino sa lupa. Mang Temyo! Ate Gina, naliligaw ako! Walang sumisigaw. Ang tanging maririnig ay ang mga pagaspas ng mga dahon sa malayo at ang mababang huni ng mga ibon sa dilim. Ayoko ng ganito. Ayoko sa mundo ninyong puno ng takot. Ayoko sa mga aswang ninyo. Ayoko ng albularya! Biglang may nakarinig siyang kaluskos sa madilim na bahagi ng daan. Isang maitim na anyo na parang gumagalaw sa mga puno. Wala yan. Katang isip lang yan. Hindi totoo ang mga aswang. Pero ang anyo, unti-unting lumalapit at kasabay nito ang amoy ng dugo at tunog ng mababang grunyedo. Lord, kung totoo man ang mga aswang, patanayan mo sa akin ngayon. Biglang lumabas ang buwan sa pagkakatago sa ulap at nakita ni Mila ang isang malaking anyo, matangkad, payat, may mahabang kuko. Nakatayo ito, ilang metro lang mula sa kanya. Ang matang pula ay nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Lumapit ang aswang kay Mila. Ang mga matang pula na nagdiningning sa dilim. Walang kawala si Mila. Nakaharang ang malaking puno sa kanyang likuran. Sumugod ang aswang at ang mahabang kuko ay halos umabot sa liig ni Mila. Hindi! Isang maliwanag na liwanag ang biglang lumabas mula sa kamay ni Mila. Tumalsik ang aswang. Ano ka? Tumayo si Mila. Ang mga matay may kakaibang ningning. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang lakas na kanyang naramdaman. Layuin mo ako! Sumubok muling lumapit ang aswang, pero parang may hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Hindi ka normal na tao. May kung anong enerhiya sa'yo. Tao ako. At hindi ako papayag na saktan mo ako. Tumakbo ang aswang para sugurin si Mila, pero nang mahawakan nito ang braso ni Mila, napaso ito. Matagal na kaming naninirahan dito. Pero, ngayon lang kami nakaramdam ng ganito. Anong ibig mong sabihin? May dugo ka ng mga sinaunang albularya. Mas matanda pa sa aming lahi. Biglang may narinig na mga kalabog at sigaw mula sa di kalayuan. Mila! Nasaan ka? Napalingon si Mila sa direksyon. Ang kanyang ate ang kanyang narinig. Nang bumalik ang kanyang tingin, wala na ang aswang. Papalapit si Mang Temyo at Gina na may dalang sulo. Mila, anong nangyari? Bakit ka nandito? Kayong bakit nandito? Nananala kayang mga aswang sa oras nito. Kaya nagmanman kami ni Mang Temyo. Kasama ang mga kabarangay na naglalagay ng pangontra sa mga kahoy na pwedeng pagtaguan ng mga aswang. Galing dito ang aswang. Alam kong galing dito ang aswang. May ginawa ba sila sa'yo o may ginawa ka sa kanila? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Naligaw lang ako. Bakit ka nga pala mag-isa? Nasiraan kasi yung motor ni Ramon, kaya nauna na ako. Baka kasi magalit ka kapag late na akong nakauwi. Nakita mo na. Hindi ba? Hindi mo matatakasan kung sino ka talaga. Hindi ako naniniwala. Pero bakit may nangyaring ganun? Inakbayan ni Gina ang kapatid habang naglalakad sila pa uwi. Sa likod nila, nakatingin si Mang Temyo sa direksyon kung saan nawala ang aswang. Alam na nagsisimula na ang tunay na pagkagising ng kapangyarihan ni Mila. Maayos silang nakauwi sa kanila habang si Mang Temyo nagpatuloy sa pagbubudbud ng mga pangontra sa aswang sa hangganan ng Bari Dulangan. Nang matapos sila magsaboy ng pangontra,
Naging mapayapa naman ang gabing yun. Kinaumagahan, maagang umalis si Mila. Sinundo ni Marco. Maaga itong sumundo para sa pangalawang date ng kanilang pagkakaibigan. Dinala ni Ramon ang dalagitang si Mila sa isang napakagandang lugar ng Agdalin Shrine, Dulangan, Pilar, Capiz. Sa barangay Dulangan, Pilar, Capiz, matatagpuan ang tanyag na sagradong Agdalin Shrine, isang dambana na puno ng debosyon at pananampalataya. Hindi lamang ito isang simpleng lugar ng pagdarasal, kundi isa ring destinasyon para sa mga naghahanap ng milagro at espiritual na pagpapala. Dinadayo ito ng mga deboto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nabibighani sa natatanging aura at likas na kagandahan ng Puuka. Ang Agdalin Shrine nakatayo sa tuktok ng isang burol mula kung saan matatanaw ang napakagandang tanawin at kalikasan, ang kabundukan sa paligid at ang baybayin ng Pilar na nagiging likas na backdrop na tila isang paanyaya para sa katahimikan ng pagninilay. Sa bawat sulok, nararamdaman ang karaniwang hangin na puno ng halimuyak ng lunti ang mga puno at halaman. Ang malamig na simoy, tila umaalalay sa bawat panalangin. Dinadala ito sa kataas-taasang kapangyarihan. Ang sentro ng dambana ay ang 48 talampakang estatwa ng Birheng Maria na itinuturing isa sa pinakamalaki sa bansa. Nakatayo ito ng matayog, isang simbolo ng kadalisayan at kapayapaan. Sa simpleng disenyo nito, naruroon ang grandeur at solemnidad na parang imahe mismo na nagmamasid at nagbabantay sa mga debotong nananalangin. Ang estatwa, tila naglalaman ng isang tahimik na mensahe ng pagmamahal at pagpapala, nagbibigay inspirasyon sa mga dumadalaw. Ngunit higit sa lahat, ang Agdalin Shrine, kilala bilang isang lugar ng milagro. Maraming deboto ang naniniwala sa taimtim na pananalangin dito na nagdadala ng kagalingan, kasaganahan, kasagutan sa mga hinaing. Sa tuktok ng Agdalin Shrine, nakaupo si Mila at Ramon sa isang malaking bato na nakaharap sa malawak na tanawin ng Pilar, Capiz. Ang malamig na hangin na dumadampi sa kanilang mga muka ay may dalang amoy ng mga pino at mga bulaklak sa paligid. Ay, ang ganda pala rito. Para kang nasa ibang mundo. Kaya nga, paborito ko rito eh. Dali lang Eto. Gutom ka na ba? Grabe ka naman. 2 sandwich. Akala mo ba kaya kong ubusin yan? Kasi hindi ko alam kung ganun yung gusto mo, kaya egg sandwich na lang, tsaka tuna sandwich. Ay, naku, ikaw talaga. Pero, salamat Tahimik silang kumain. Pinanood ang mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Ano bang gusto mo pag college ka na? Doktor sana. Pero ang layo pa nun. Ikaw? Pilot. Para mailibot kita sa buong mundo. Ay, sus! Akala mo ba magiging tayo pa rin pagdating ng panahon na yon? Bakit hindi ba? Natahimik si Mila. Namula ang pisngi. Alam mo, kapag pilot na ako, una kitang dadalhin sa Japan, tapos sa Paris, tapos... Teka lang, hindi pa nga ako sigurado kung papayagan ako ni ate. Ako nang bahala kay Ate Gina. Pangako, pagdating ng araw, magiging successful tayo. Ikaw, doktor, ako, pilot. Ay, drama mo. Pero seryoso gusto kitang makasama sa journey ko. Ramon, Sorry masyadong cheesy. Bata pa naman tayo. oo nga. 15 lang tayo. Mas importante muna yung pag-aaral.
Dumaan ang malamig na hangin, nagpalipad ng mga dahon at sa kanilang paligid. Uy, gusto mo ba kantahan kita? Ha? Marunong kang kumanta? 3 chords lang ang alam ko pero kaya na. Nagsimulang tumugtog si Ramon. Isang simpleng kanta. Medyo sablay ang mga nota pero tuwang-tuwa si Mila. Lord, kung panaginip man to, huwag mo na po akong gisingin. Sa ibaba ng burol, ang mga puno ay sumasayaw sa hangin, parang nagdiriwang sa simpleng kaligayahan ng 2 batang nagpapanggap na alam nila ang mundo kahit hindi pa talaga. Ang masasayang sandaling naranasan ni Mila kasama si Marco sa isang napakagandang lugar ng Dulangan Capiz ay pansamantala lamang. Sa kanyang pag-uwi, isang panliling lang ang kanyang madadatnan. Masayang naglalakad sina Mila at Ramon pauwi. Ang puso'y magaan para sa mga alaala ng date nila ni Ramon. Nang may babaeng lumapit sa kanya. Mila! Ikaw na ba yan? Ha? Kilala mo ako? Oo naman! Sa Talia ako. Kaklase mo dati sa Maynilo. Naku! Talia? Oo nga. Dito rin pala kayo nakatira ngayon. Sama ka sa bahay namin. May mga kaibigan akong gusto kitang ipakilala. Taga rito sila lahat. Nagsimula silang maglakad. Si Talia ay walang tigil sa pagkukwento. Hindi namamalayan ni Mila. Ang layo na pala nila sa baryo. Magaling magkwento. Ang inaakala niyang kaibigan. Alam mo, ang saya-saya dito sa Capiz. Ang dami kong ang nakilala eh. Para kang nasa ibang mundo. Maya-maya pa napansin ni Mila ang hindi pamilyar na daan. Teka, saan na tayo? Malapit na tayo. Konti na lang. Hindi ko nakilala ang lugar na to. Teka, bumalik na tayo. Biglang tumigil si Talia sa paglalakad. Ang hangin ay dumaan. Biglang naging malamig. Alam mo, Mila, may mga bagay na hindi mo dapat tinatakasan. Anong ibig mo? Dahan-dahang lumingon si Talia. Ang dating magandang muka, unti-unting nagbago. Ang mga matay naging pula. Ang balat ay naging kulay abo. Ang mga kuko ay tumubo ng mahaba. Ay, suwang! Ay, suwang! Bago pa siya nakatakbo, mabilis nang lumapit ang aswang. Hinampas siya sa muka. Ang lakas ng hampas at napalipad si Mila. Ate, tulungan mo ako. Binuhat ng aswang ang walang malay na si Mila. Sa kalangitan, ang mga ibon ay nagsisipagliparan palayo, parang natatakot sa kasamaang nangyayari. Ngayon, makikita natin kung gaano kalakas ang dugo ng albularya sa'yo. Dala-dala si Mila. Lumipad ang aswang patungo sa pinakamalalim na bahagi ng gubata kung saan hindi na naaabot ng liwanag ng araw, kung saan naghihintay ang iba pang mga aswang. Paparating pa lang sina Gina at Mang Temyo nang makita nila si Ramona na nakaupo sa hagdana, tila nag-aalala. Ate Gina, nakita niyo po ba si Mila? Ha? Hindi ba kasama mo siya? Umuwi na po siya kanina kaso may nakasalubong daw siya kaibigan. Talia raw po. Talia? Opo, sabi niya, kaklase niya daw po dati sa Maynila. Hindi maani. Si Talia, nasa Batangas yun. Kachat ko pa lang siya kaninang umaga. Kumikilos na sila. Mang Temyo, ano po? Ang mga aswang,
Nararamdaman nila ang enerhiya ni Mila, kaya gumawa sila ng paraan para mabihag ang kapatid mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Mang Temyo, saan nila pwedeng dalhin ang kapatid ko? Anong gagawin natin? Matagal nilang pinag-aralan si Mila. Naramdaman nila ang kapangyarihan niya. Kapangyarihang hindi nila kaya at hindi nila maintindihan. Bakit hindi natin napansin? Bakit hindi tayo nag-ingat? Alam nilang malakas siya, pero alam din nila na hindi pa niya mauunawaan ang kanyang kakayahan. Kaya ngayon, ang pinakamahusay na pagkakataon para sa kanila. Anong ibig sabihin po ng lahat ng to? Nasaan po si Mila? Bata, mahal mo ba talaga ang kaibigan mo? Opo. Kung gayon, tulungan mo kaming hanapin siya. Kailangan nating magmadali. Kapag dumilim na, ibang usapan na yan. Paano po natin siya hahanapin? May paraan ako, pero kailangan nating kumilos, kayo din. Biglang dumilim ang paligid. Ang mga ibon ay nagsisipagliparan at ang hangin biglang naging malamig. Mabilis silang kumilos. Mas mabilis. Kaya dapat, mas bilisan natin ang kilos natin. Agad na naganda si Mila at Temyo na sundan ang kapatid nito na si Mila. Matagal nang nakikipagtunggali sa mga aswang si Temyo. Kasama pa nito ang ina na magkakapatid. Sa kanilang pakikipaglaban, alam niya ang lahi ng mga aswang na madalas nilang makalaban. Minsan, napunta si Maricel, ang ina ni Mila at ni Gina, sa lungga ng mga aswang. Kaya alam ni Temyo ang lungga ng mga ito. Alam niya rin na mapanganib ang gagawin niyang pakikipaglaban sa mga aswang. Pero malakas ang loob niyang suungin ang lungga ng aswang dahil may kasama siyang albularya na makatutulong sa kanya. Sa kabilang dako naman, sa kinaroroonan ni Mila, dinala siya sa isang liblib na lugar, sa isang bahay na bato. Sa loob ng isang madilim na kuweba, nakakulong si Mila sa isang hawlang gawa sa mga sanga ng balete. At ang mga aswang ay nakapalibot sa kanya. Ang kanila mga pulang mga matay nagliliwanag sa dilim. Pakawalan niyo ako! Ano ba kailangan niyo sa akin? Huminga ka muna dyan, batang albularya. Hindi ako albularya. Ayoko sa mundo ninyo. Hindi mo ba alam? Ang enerhiya sa katawan mo, mas matanda pa sa aming lahi na kailangan namin. Sino ka ba? Ano bang gusto mo sa akin? Hindi na kailangang malaman mo kung sino. Ang mahalaga, nakakulong ka na. Dito ka na mananatili hanggang sa kabilugan ng buwan. Bakit? Anong gagawin ninyo? Kailangan ka naming gamitin. Ang lakas ng dugo mo, ang enerhiya mo ang gagamitin namin para gawing kauri namin ang mga tao sa dulangan. Hindi kayo makakalusot dito. Hahanapin nila ako. Sino? Ang ate mong mahina o ang matandang albularyong pagod na? May choice ka. Yakapin mo ang mundo namin o manood habang unti-unti namin ginagawang impyerno ang dulangan. Hindi ako papayag. Hindi niyo ako kayang kontrolin. Tingnan natin kung ganyan pa rin ang tapang mo pagdating ng kabilugan ng buwan. Bantayan niyo siya. Hindi siya dapat makatakas. Lumayo ang matandang aswang. Iniwan si Mila sa dilim. Napaliligiran ng mga aswang na nagbabantay. Sa labas ng kuweba, ang langit ay unti-unting dumidilim at ang buwan ay dahan-dahang lumalaki, naghihintay sa araw ng kabilugan. Sa kabilang dako naman, patuloy ang paghahanda ni Temyo at Mila
Sa paglusob sa lungga ng mga aswang, hangarin nitong mabawi ang kanyang kapatid. Sa loob ng silid ni Mang Temyo, nagmamadali silang maganda ng mga sandata at gamit. Kailangan nating magdala ng bawat proteksyon na maaari nating magamit. Inilabas niya ang mga gamit isa-isa habang nagpapaliwanag kay Gina. Ito, ang buntot pagi. Pinakamatinding sandata laban sa aswang. Tinutusok nito ang likod nila. May iba pa po ba? Baril di pukol. May basbas ito ng 7 albularya. Bala nito ay gawa sa pinaghalong pilak at buntot ng pagi. Ito, pinakamahalagang sandata natin. Itali natin sa mga braso't binte para hindi tayo makita. Inilabas niya ang isang lumang anting-anting na gawa sa ginto. Ito naman, ang pinakamalaking sandata natin. Gawa ito sa ginto. Hinugot sa ilalim ng balete noong kabilugan. May lakas itong magagamit para sundan ang dugo ng albularya. Ang enerhiya ni Mila mismo ang magtuturo sa atin ng daan papunta sa kanya. Inilabas niya pa uli ang huling gamit. At espada ni Tandang Isyo. Binigay sa akin ng aking ninuno. Panlaban ito sa pinakamalakas na uri ng aswang. Pwede po ba akong sumama? Batang lalaki, delikado ito. Kahit po anong mangyari, gusto ko pong tumulong para kay Mila. Tumango. Iniabot ang isang buntot ng pagi at isang maliit na anting-anting. Kung gayon, ikaw ang magdala ng mga gamit para sa proteksyon at tandaan. Kapag nakita mo ang tunay na anyo ng aswang, huwag kang titingin ng diretso sa mga mata nila. Tinapos nila ang pagliligpit ng mga gamit. Bawat segundo ay mahalaga. Mang Temyo, tsak po ba kayong mahanap natin siya? Itinaas ang anting-anting na nagsimulang kumintab. Oo! Nakatingin sa liwanag ng anting-anting. Nararamdaman ko, malapit lang siya. Pero kailangan nating magmadali. Tumingala sila sa bintana kung saan unti-unting lumalalim ang dilim ng takip silim. Mula sa bahin Mang Temyo, nagsimula silang maglakad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Ang anting-anting sa liig ni Mang Temyo na nagliliwanag sa dilim. Parang isang maliit na bituing gabay sa kanilang paglalakbay. Sa bawat hakbang, lumalalim ang dilim at lumalala ang katahimikan. Ang dating pamilyar na mga puno ay unti-unting nagbabago ang anyo. Ang mga sanga, parang mga kamay na nag-aabot. Ang mga dahon, kumakampay na parang mga kaluluwang naliligaw. Sa kanilang paanan, ang mga ugat ng mga punong balete na gumagapang sa lupa na parang mga ahas na nagbabantay. Ang hanging dumadampi sa kanilang balata ay may kakaibang lamig. Isang uri ng lamig na hindi galing sa panahon, kundi sa presensya ng kasamaan. Paminsan-minsan, may maririnig na kaluskus ng mga dahon, mga huli ng mga ibon na hindi dapat lumipad sa gabi, mga ingay na hindi nila matukoy kung saan nanggagaling. Malapit na tayo, bulong ni Mang Temyo, ang anting-anting sa kanyang liig. Mas matindi ang pagkinang. Dito nagsimula ang kanilang teritoryo. Nakarating na sila sa isang bahagi ng gubat kung saan ang mga puno ay hindi normal ang pagkakatubo. Ang mga katawan ay twisted, parang nagdurusang mga katawan na nakakulong sa kahoy. Ang lupa na kanilang nilalakaran may kakaibang kulay, mas maitim na parang nababad na dugo. Sa di kalayuan, nakita nila ang pasukan sa isang malaking kuweba. Ang bunganga nito'y parang isang
Napakalaking bibig na handang lumamon sa sino mang papasok. Mula sa loob, may lumabas na malamig na hangin na may dalang amoy ng pagkabulok ng kamatayan. Kuminto si Mang Temyo, itinaas ang gampilan. Dito sila nagtatago. Bulong niya. Dito nila itinatago ang ating si Mila. Hinigpitan ni Gina ang hawak sa bundot pagi, habang si Ramon nanginginig pero determinado pa ring sumugod. At sumunod sa kanilang dalawa. Ang anting-anting sa liig ni Mang Temyo, kumikislap na parang nagbababala. Habang ang buwan sa langit, unti-unting lumalaki, nagbabadya ng paparating na kabiguan. Sa loob ng kuweba, maririnig ang mga hindi maintindiang bulong at mga kaluskusa. Mga tunog na hindi dapat marinig sa mundong ito. At sa pagitan ng mga ingay na yun, parang naririnig nila ang mahinang sigaw ni Mila. Hubanta kayo, sabi ni Mang Temyo sa kanyang mga matay, nagniningning sa dilim. Nasa loob sila, naghihintay. Gina, gamitin mo ang anting-anting. Paano po? Hawakan mo. Pakiramdaman mo ang enerhiya ni Mila. Isang aswang ang lumusob kay Ramon. Ate Gina, bilisan niyo po! Mang Temyo, mainit po eh. Sundan mo ang init. Diyan nagmumula ang direksyon. Sinundan ni Gina ang paghila ng anting-anting. Mila, nanirinig mo ba ako? Mag-iingat ka! May mga bantay dyan! Mang Temyo, may nakikita po ako. Gamitin mo ang butot ng pagi. Huwag kang matakot! Nakita ni Gina ang hawla. Nakita ko na siya! Mila, nandito ako! Buksan mo ang hawla! Gamitin mo ang kapangyarihan ng anting-anting! Paano po? Hindi ko alam ang gagawin. Ipikit mo ang mga mata mo! Ibuhos mo ang loob mo sa anting-anting! Napapikit si Gina. Hawak ang anting-anting. Mila, tulungan mo ko. Tulungan mo kaming mailigtas ka. Sa gitna ng madilim na kuweba, nakatayo si Mang Temyo. Ang basbas ng kampilan ay kumikislap sa bawat galaw. 5 aswang ang nakapalibot sa kanya. Ang kanilang mga pulang matay nagliliwanag sa dilim. Hindi kayo makalulusot! Sa ngalan ng aking mga ninuno. Isang aswang ang sumugod. Ang mga kukoy nakatutok sa kanyang liig. Mabilis na umiwas si Mang Temyo. Ang kampilan ay gumuhit ng arko sa hangin. Tumama ito sa braso ng aswang at napaurong sa sakete. Bigyan niyo ko ng lakas! Umikot ito at sinalo ang atake ng pangalawang aswang. 2 aswang ang sabay na lumusob. Itinaas ni Mang Temyo ang kanyang anting-anting. Nagbuga ito ng liwanag at napaurong ang mga nilalang. Tandang isyo! Gabayan mo ang espadang ito! Ang 3 aswang lumundag mula sa itaas. Mabilis na umikot si Mang Temyo. Ang kampilan ay tumama sa dibdib ng aswang. Napasigaw ito sa sakit. Ngunit may 2 pang lumusob mula sa magkabilang panig. Napahinga ng malalim si Mang Temyo. Hinugot ang bundot ng pagi sa kanyang bulsa. Hindi ako papayag! Hindi ka mananaig! Ang kanyang mga galaw ay mabagal dahil sa pagod na ito. Pero ang kanyang determinasyon hindi pa rin napapawi. Ang kampilan ay sumasayaw sa dilim. Ang anting-anting ay nagbubuga ng liwanag at ang mga aswang ay patuloy na umaatras at sumasalakay. Matapos makawala si Mila sa hawla, nagmamadali silang tumakbo palabas ng kuweba. Ngunit biglang dumilim ang paligid. Isang kadilimang hindi natural.
parang kumain ng lahat ng liwanag. Mila! Nasaan ka? Nang muling bumalik ang liwanag, natigilan si Gina. Sa harap niya, 2 Mila, magkapareho, mula sa suot ng damit hanggang sa mga galo sa braso. Ate, ako ito. Bilisan na natin. Ate Gina, huwag kang maniniwala sa kanya. Ako ang tunay na Mila. Mila? Ate naman, kilala mo ko. Ako yung laging kinukulit mo tungkol sa pag-aaral. Hindi, ate. Ako yung kaninang dinala nila. Tingnan mo nga, oh. May pasapa ako sa braso ko mula sa pagkakahawak nila. Pareho silang may pasa sa braso. Paano? Ate, tandaan mo yung sinabi mo sa akin kagabi na hindi mo ako pipilitin na maging albularya. Hindi! Tandaan mo yung date ko kay Ramon sa Agdalene Shrine. Ikaw pa nga ang nang-aasar sa akin, ate. Pareho silang umiiyak. Pareho silang nangangamba. Pareho silang mukhang Mila, ang kapatid na pinangakong poprotektahan ni Gina. Panginoon, tulungan niyo ako. Sa dilim ng gabi, ang mga anino'y parang tumatawa sa pagkalito ni Gina habang ang 2 Mila ay naghihintay sa kanyang pagpapasya. Sa pagkalito, hinawakan ni Gina ang kamay ng 1 Mila. Ngumiti agad, ngunit naramdaman niyang ang kakaibang lamig nito bago pa siya makaalpasa. Naghubog na ang kamay sa mahabang kuko at pumunit sa kanyang balat. Ang 2 Mila ay naghubog sa tunay na anyo nito, isang matandang babaeng aswang at mas malaki at mas malakas kaysa sa iba. Tumakbo ka na! Hanapin mo si Mang Temyo! Ate! Bilisan mo! Hindi tayo pareho dapat na mamatay rito! Tumakbo si Mila palabas ng kuweba. Ang mga paay halos hindi na tumutungtong sa lupa sa bilis. Ang mga sigaw ng kanyang ate ay umaalingaw-ngaw sa mga dingding ng kuweba. Sa likuran niya, narinig niya ang pinakamatinding sigaw ni Gina. Isang sigaw na puno ng sakit at pagdurusa. Napatigil siya sa pagtakbo. Ang kanyang buong katawan ay nanginig. Ate! Biglang tumahimik ang lahat. Walang ingay ng labanan, walang sigaw. Ang katahimikan na yun ay mas masakit pa sa naunang sigaw. Hindi! Hindi! Ate! Sa dilim ng kuweba, ang huling tunog na narinig ay ang mahinang tawa ng aswang at ang tunog ng algo na parang pumupunit ng laman. Alam ni Mila sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso na ang kanyang ate ay ang taong nagpalaki sa kanya, nagprotekta sa kanya, ay nabihag na ng mga aswang. Ate ko! Ang ate ko! Nasaan si Gina? Iniiwan ko po siya. Pinaalis niya ako. May aswang. Sundan mo ko! Bilisan mo! Sumunod ka! Tumakbo silang pabalik sa loob ng madilim na kuweba. Ang kanilang mga paay nadudula sa basang lupa. Ang anting-anting ni Mang Temyo ay nagbibigay ng mahinang liwanag sa kanilang daan. Ate! Ate, patawarin mo ako! Sa isang malaking silid ng kuweba, nakita nila si Gina. Nakatayo siya sa gitna, nakatulala sa kawalan. Hindi na siya gumagalaw. Ate! Sandali! Dahan-dahang lumingon si Gina sa kanila. Ang kanyang mga mata na dating puno ng pagmamahal at pag-aalala, ngayon wala ng buhay, wala ng ningning,
Maputing-maputi na at wala ng kulay. Ate! Mila, kapatid ko. Huli na tayo! Hindi! Hindi! Ate! Bakit ka umiiyak, bunso? Nandito lang naman ako. Pero ang boses ni Gina may kakaibang tunog. Mila, hindi na yan ang ate mo! Tumawa si Gina, isang tawang walang kahit katiting na pagmamahal o kaligayahan. Isang tawang galing sa impyerno. Huli na tayo! Mila, nasugatan na ng aswang ang ate mo! Magiging kalaban na natin siya! Hindi! Hindi! May kakaibang enerhiya ang bumalot kay Mila. Ang kanyang mga matay nagdiningning sa dilim at ang hangin sa paligid ay naging mainit. Kayo! Kayo ang may kasalanan! Lumabas ang mga natitirang aswang mula sa dilim kasama ang kanilang pinuno. Ngunit si Mila, hindi na ang dating Milang takot sa kanila. Ipakita mo sa amin ang iyong galit! Batang Albularya! Sumugod ang mga aswang kay Mila, pero may hindi nakikitang pwersa ang tumutulak sa kanila palayo. Bawat aswang na lumalapit ay napapaurong, napapasigaw sa sakit. Ibalik niyo ang ate ko! Ang enerhiya sa paligid ni Mila ay lumalakas. Ang mga bato sa kuweba nagsisimulang mahulog at ang mga aswang isa-isang bumabagsak sa sakit. Natumba ang pinunong aswang sa lakas ng kapangyarihan ni Mila. Malakas ka! Pero may isa ka pang laban! Anong ibig mo sabihin? Ang kapatid mo! Mamaya-maya, magiging isa na siya sa amin! Lumingon si Mila kay Gina na nagsisimula ng manginig. Ang mga mata ni Gina unti-unti nang namumula at ang kanyang mga kuko nagsisimula ng humaba. Ate! Hindi! Hindi pwede! Ang tawa ng pinunong aswang ay umalingaw-ngaw sa kuweba, habang si Gina unti-unting nagiging isang nilalang na dating kinatatakutan ni Mila. Si Gina ay nakatayo sa gitna ng kuweba, nanginginig habang lumalaban sa pwersa ng aswang na kumukontrol sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapalit-palit ng kulay, pula at normal, tanda ng pakikipaglaban niya sa loob niya. Anong gagawin natin? Hindi ko siya pwedeng iwanan, Mang Temyo! Huli na, Mila! Wala na tayong magagawa! Nasakop na siya! Mila, kapatid ko. Lumuhod si Mila sa harapan ng kanyang ate. Ate, patawarin mo ako. Kung hindi ko tinanggihan ang pagiging albularya, hindi mo sana sinabi to. Kasalanan ko to. Hindi mo kasalanan. Ginawa kong dapat kong gawin bilang ate mo. Ate, iniligtas mo ako. Pero ikaw, hindi kita mailigtas. Umalis ka na. Bilis! Habang kaya ko pang kontrolin. Hindi kita iiwanan. Umalis ka na! Ayokong maglaban tayo. Ayokong saktan kita. Hindi ko kakayanin. Kailangan na nating umalis, Mila! Ate! Ate ko! Ito yung nakita ko sa panaginip ko. Ito yung babala. Habang papalayo sila, narinig nila ang huling sigaw ni Gina. Isang sigaw na puno ng pagmamahal at sakit. Mahal kita, bunso! Patawarin mo ako!
Tumakbo sila palabas ng kuweba. Ang mga luha ni Mila tuloy-tuloy sa kanyang mga pisngi. Nagkatotoo ang panaginip ko. Mawawala sa akin ang ate ko. Ang panaginip mong yon ay nagpapatunay ng iyong kakayahan bilang albularya. Nakita mo na ang mangyayari pero hindi mo naunawaan noon. Lumingon si Mila sa kuweba sa huling pagkakataon. Paano ako matututong maging albularya kung wala ka na, ate? Paano ako magiging malakas kung ikaw ang pinakamalakas kong kahinaan? Ang sigaw ng aswang ay umalingaw-ngaw sa gabi. Pero sa tenga ni Mila, ang huling narinig niya ay ang tinig ng kanyang ate. Ang tinig na nagpalaki sa kanya, nagprotekta sa kanya, at ngayon, nawala na sa kanya. Sa bawat gabi mula noon, nakaupo si Mila sa tabi ng bintana sa bahay ni Mang Temyo. Ang mga matay nakatingin sa dilim ng gabi. Ang dating takot niyang mundo ng mga albularya napalitan ng determinasyon, matutunan ang lahat ng karunungan na dating kanyang tinanggihan. May bigat ang bawat aral na tinatanggap niya kay Mang Temyo. Bawat orasyon, bawat gamot, bawat ritual ay parang tinik na pumipiga sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang isipin kung pinanghawakan niya ang responsibilidad na ito noon pa, baka kasama niya pa ang kanyang ate. Ang bawat aswang na kanyang napapaalis, bawat taong napagagaling, bawat mahiwagang pwersa ng kanyang napagtatagumpayan ay isang hakbang ng kanyang paglapit sa pag-asang muli niyang makikita si Gina. Sa bawat kabilugan ng buwan, ramdam niya ang presensya ng kanyang ate. Parang hanging dumadampi sa kanyang pisngi. Parang bulong na naririnig sa dilim. Sa barangay Dulangan, ang kwento ng magkapatid ay naging aral sa mga tao na ang tadhana kapag tinanggihan ay may paraan ng pagbawi ng utang, na ang responsibilidad kapag tinalikuran may kaakibat na kabayaran, na ang kapangyarihang ipinagkaloob ay hindi dapat kinatatakutan, kundi kinakailangang gamitin at yakapin. Ang dating tahimik na dalangin ni Mila na makalayo sa mundong ito ay naging panalangin ng pag-asa na balang araw sa kanyang paglalakbay bilang albularya, masasagupan niya ang kanyang ate. Nasa kanyang bagong lakas at karunungan, may paraan para maibalik si Gina sa dating anyo. Sa mga gabing madilim, kapag ang buwan ay nagtatago sa mga ulapa, minsan may naririnig na dalawang tinig sa hangin. Isang albularyang tumawag ng kanyang nawawalang kapatid. Isang aswang na nakikipaglaban pa rin sa dilim sa loob niya, sapagkat sa huli, ang pinakamalalim na aral ay ito. Ang bawat responsibilidad na ating tinatakasan may kapalit na kapalaran, at minsan ang halaga nito'y mas mabigat pa sa pasaning ating tinatakasan. Naway inyong kinapulutan ng aral ang kwentong aming ibinahagi sa inyo. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais po munang batiin namin ang mga nag-comment sa ating latest video po na in-upload. Sabi po ni Cherry Mukbangas, salamat naman po at nakamit nila ang lupa para sa kanila. Happy listening po. Sabi naman po ni Shana Monteros, ganito din ang pinagdaanan po ng parents ko for almost 25 years. Buti na lang po, teacher na ang mama ko, kahit papano may alam sa batas. Sabi naman po ni Marisol Pipano, napakagaling na mga tauhan, I love it. Gustong gusto ko talagang tinatapos
At nakakatuwa dyan yung time na nabaliw si Don sa tawang naubo din. At naubo din ako. Shout out from Adjaman. God bless po. Shout out din po, sabi po ni Antonio Lintan. Kumatha pa ng maraming kwentong kagaya nito na nakawiwiling pakinggan. Meron ka pang makukuwang aral. Maraming salamat, Antonio Lintan. Ang susunod po nating basahin ay mensahe po ni Corazon Nepe. Tama, tumulong ang dar sa sariling ama ko. Natalo ang may-ari ng lupang sinasaka ni Papa. Sabi naman po ni June Jimeni, hello to everyone listening. Thank you po, Dark Shadow, sa new upload. Sabi naman po ni Baybago Zapalon, late po masyado pero salamat sa bagong upload. And sabi naman po ni Alma Naong, this is true story dahil kahit kami noon pa pero wala kaming kakayahan na maging aswang kaya umalis na lamang kami sa lupang tenant na 10 years po. Sobrang wala pong karahasan. Uli po nating babasahin ay si Elvia Tobar. Laging nakikinig kami kahit nasa trabaho. Kailangan yung Bluetooth ay full. Trabaho man po o nasa bus, kahit man po nasaan. Mula po sa Malinaw, Italia. Maraming salamat po at may pahabol si Vicky. Sabi niya po, kumusta po Mr. Dark Shadow? Pa-shoutout naman po from Kingdom of Bahrain. Ayan. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin. Kami po sa buong pwersa ng Dark Shadow at ng Oragon Creator, sa ngalan po ng aming mga drama talent, technical operator, sa aming pong recording and mixing operator, sa aming mga scriptwriters at magagaling na drama talent, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon.